thank you for your love in Yeshua's name. Ama, thank you for everything you've done in our lives. For you are in control. You know what is best for your children in Yeshua's name. You know what is best for us in Yeshua's name. In the wonderful name of Yeshua Christ the Lord. In the precious name of Yeshua Christ our King. In the wonderful name of Yeshua Christ our King. Hallelujah. Glory, glory, glory. We worship your name. Hallelujah. With all your voice, worship the Lord. With all your voice, worship the Lord. Hallelujah. 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 Glory, glory, hallelujah. In the precious name of Yeshua. In the powerful name of Yeshua. We welcome you, Adonai Almighty. We welcome you, the Most High One. We welcome you, Allah, in Yeshua's name. Allah, hallowed be your name. In Yeshua's name. In Yeshua's name. In Yeshua's name. Receive your healing right now. Receive your healing right now. In the presence of the Lord, there is healing. Amen. Hallelujah. Padayon ta makaigsunan sa pagbayaw sa tumakamot. Let's lift our hands to the Lord this morning as an act of surrendering to Him, mga kaigsunan. Now, without Him, we are nothing. Lord, we thank you for this day as we celebrate Sabbath day. We acknowledge, Lord, that you are the source of every good things. Lord, ikaw ang tanan sa mong kinabuhi. Lord, as we lift our hands to you, we acknowledge that we need you, Lord. Sama sa ingon ni John the Baptist, I must decrease and He must increase. Lord, it's our prayer. As Paul's prayer, mga kaigsunan. Ngayon si Paul, I die daily with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ lives in me. Lord, once again, we surrender our life to you. Ikaw yung maghahari sa mga kasing-kasing. For without you, Lord, we are nothing. Thank you for your grace and mercy. For your mercy endureth forever. Even to 1,000 generations. And it is new every morning. Bago kini Lord, adlaw-adlaw. Busa ning taknakaron, Lord. Ikaw ang maghahari sa among kinabuhi. Bisan pa, Lord, as we study your words this morning, that the power of Ruach HaKodesh move in our midst. Lord, we invite you this morning. Father, through your Son, Yeshua, we pray, amen and amen. Amen. Let's give a clap offering to the Lord. Hallelujah. One more time, clap offering to the Lord. Atong kusgon diya sa pag-dahig o pasalamat sa atong Ginoo na mga kahon. Makapalingkod ang tanan mga kaigsunan. Sabat Shalom. Amen. Kisa excited ng adlaw karon. Ako excited ko mga kaigsunan to nagatuko na daghan kay mga butang na gipahiluna ni Lord sa matag usa kanato ning adlaw karon. That's why gitawag na expectation mga kaigsunan. While we expect, it is the breeding ground of miracles. Amen ba? No? Diya sa expectation mga kaigsunan, muna dapit na diha dunay gitawag og milagro. Busa dalaygon sa Lord ning kabuntagon karon. Before ko mo share mga kaigsunan, dunay group of tawag nato scientists from Japan. Ubay-ubay gini sila na ilang gistudyuhan ang tubig mga kaigsunan. For more than 20 years, wala sila laing gitutukan kundi ang bahin lamang sa tubig mga kaigsunan. While they were studying it mga kaigsunan, duha ka grupo o duha ka panudlanan ang ilang gibutang na ay sa left and sa right mga kaigsunan. Puno ni siyang tubig. O ilang gibuhat, ilahaning ang sa left side mga kaigsunan, ilaning
bombard nila og praise and worship or gitawag nila og kanang mga positive words na madunggan sa maong tawag nato mga kaigsunan na tubig. For the past 15 years, why lain nang gibuhat kundi 24 hours mga kaigsunan ang napalibot sa mong tubig, maura gyud ang pagdaig o pagsimba ngadto sa Ginoo. While the other side ay nagibutang, nagbutang sila mga kaigsunan og tubig gihapon, apan sa right side puno kini mga kaigsunan og kanang curses, heavy metal na mga music, mga demonic music mga kaigsunan, gisabay ni nila for 15 years good, mao na ilang gibuhat. Lo and behold mga kaigsunan, after niadto na eksperimento, ilang nakaplagan mga kaigsunan na katong 15 years na 24 hours na tubig, ilang gisulod sa ice, ilang gipa-ice aron makita nila kung unsang mga elements o mga butang na itabo niya itong tubig. While katong puno sa tunglo, pamalikas, mga kaigsunan o mga music na heavy metals, ang resulta sa pag-ice nila, gitawag nila itong na-distorted. Kung siya pasabot sa distorted, way purma, wagi kuan ba? Ay na makita, wala sila trace makita, kundi distorted yun. Kung kita distorted, kana bitang wala ma-arrange, no? Mamatay mo na wala ma-arrange, why beauty, wag yung makita ni ana. While katong tubig, na ila pong gi-ice mga kaigsunan, for the past 15 years, ilang nakaplagan na ang pag-ice niya ito, perfect, gwapo, o ang snowflakes na makita dito mga kaigsunan, wala gyoy kadaot. Diba? Kabalo mo sa snowflakes, namitang gikan sa langit, manawag ang snow. Kita mo na nung Christmas tree tanahon, kita mo na kung tanahon na nila sa tutukan nila pag-ayo, perfect yun siya ang iyang pagka-ice mga kaigsunan. We should remember, igsuon, na atong lawas is composed of water. Kadadang bata between 8 years old and below or 10 years old, ang tubig sa lawas niya na sa bata is 75% water. While human being aged, mga kaigsunan, magkatigulang ang tao, labi na moabot ng 80, ang mabilin sa iyahang tubig sa iyang lawas, 60 na lang. Mga kaigsunan, mo nabitaw ka ng senior na ang tao, ang panit po kunot. No? Busa, ang atong doktor, ang advice is to drink 8 glasses of water. 8 to 10 glasses a day. Dili lang na siya one time, kundi dunay timing kung kanus mo inom ang tao og tubig. In short, mga kaigsunan, after the experiment, dunay mga Christian na mga scientists na tuwa dito, na ilag yung napanitudan na kanang pulong sa Ginoo na ingon na death and life are in the power of the tongue. Usmuna ko death and life are in the power of the tongue. Just imagine, nakatong tubig mga kaigsunan for 15 years, yang madunggan puro curses, negative, mga pagtunglo, mga music mga kaigsunan na puno og lust, distorted. While katong tubig mga kaigsunan na puno sa mga worship song, mga verses, gwapo kayo ang resulta. Imagine na igsoon, na kini atong lawas, let's say, 70% water. Kung madunggan sa atong lawas, puro lang pamalikas, tunglo, your body will be distorted. Kaya atong lawas, 70% water. Tama? Tama ba kung mga kaigsunan? While, kung mapuno po niyong tunglo, mga marites, mga negatibong mga istorya, it will also affect the body because your body has 70% water. Muna importante yun mga kaigsunan, na adlaw-adlaw dapat ang atong lawas makadungog sa pulong sa Ginoo.
Amen ba? Dapat makadungog. Dapat ato itugtog ng mga music sa atong palibot. Nothing else but worship, mga kaigsunan. Dapat ang atong tanawon sa atong Facebook, mutanaw tag mga verses diya, mga testimony, mga praise and worship, mga kaigsunan, naging na-post usab sa mga Christian community so that it will help your body protected, mga kaigsunan. Muna kadaghanan resulta sa sakit sa tao because napuno na atong tubig sa lawas o mga negatibo na storya, pangit na mga storya, mga kaigsunan, kaysa puno kini sa pulong sa Ginoo. Busa, death and life. That's why start speaking life to your body. Amen? Nakoy amigo, mga kaigsunan, na kamo kaila po to niya, kaila mo, pila ka ninyo. Every summer, gina, sa pila na mo katuig na amigo, every summer, hubakon yun na siya, mga kaigsunan. Hubakon siya. Every summer. Unya, mo hospital yun. Unya, gamay na lang kulang na dalon ko sa ICU. Napay panahon na ICU siya. Nano tanata, nano every summer man. Because it becomes a cycle. Because nag-expect siya na taga-summer, hubakon siya. Ha? Daga na ito yung anak, mga kaigsunan. Ngayon na punta na, akaroon po na human akong trabaho, muna akong buhaton, pahidot na po ko ani, may mo na po ko masakiton. You are expecting that, gikan na po sa imong baba. Amen ba? Muna abin ako ng mga utana kas tao, kumusta na ka, Brad? Unya mo yung po siya, mahurag gihapon. Na mahurag yun sa gihapon. Kumusta man ka? Mahurag gihapon. Mahurag gihapon yun ka. That's why, ginatudluan tas pulong sa Ginoo, speak life sa imong kagalingon. Declare healing sa imong lawas. I declare akong kidney, akong heart. While you are declaring that, mga kaigsunan, sabayan nimo og works. Kay faith without works is dead. Dead, mga kaigsunan. Sige kag-declare, ana, lagi po. Pero mo gyapon, imong kinaon, mo gyapon, pero mga gikan sumba, tanan, mga kaigsunan, dayag yung makunta-kunta, malibog ay imong lawas. Ha? Busa importante na tumasabta na, mga kaigsunan, ning kabuntagon karon. Amen. Adto ta karon sa 1 Samuel chapter 17. No, halos kitang tanan nakabaluman sa storya ni aning storya ni King David, mga kaigsunan. Apan tanaw nato ang diferensya between David and Goliath. Una na to si Goliath, aron makasabot mo. Goliath is a famous figure in the Bible, known primarily for his role as the giant warrior, defeated by a young shepherd, David. And this story, ato makita sa 1 Samuel chapter 17. Remember, the brothers of David saw him as a shepherd. Ang tanaw siya, mga isuon, tigbalantay lang siya o karnero. Apan lahi ang pagtanaw o paglantaw sa Ginoo sa iya, the Lord Almighty saw him as a king. Amen ba? So naana sa ato ang mga kaigsunan, depende sa ato pagtanaw sa ato ang kaugalingon. Ato makita din asa gikan si Goliath. Goliath was a Palestine, mga kaigsunan, from the city of Gath, one of the major Palestine states at that time. Matod pa din sa 1 Samuel chapter 17, his size and strength, he was described as a giant. Why? Because about 6 cubit and span, which is, kung ato i-translate, mga kaigsunan, 9.9 ang yung height. Tuting dakuan na tao. No? Umato pa din mga kaigsunan, he was trained while he was still young. Kanabi daw kita tagbata na medyo dunay potential, tanaw nato na dakong bata. Ang una-una dahil nato unsa man, umayo ni basketball player. No? Bisag di balo mo duwa, mga kaigsunan, ibuhaton dayon og scholar. Bisag medyo alanganin pa og iyang salabutan sa ngalan na dako, mga kaigsunan,
ilogan sa mga eskwelahan. Aron buhato nila og scholar. No? I-separate nila. Same thing with Goliath. Dili ito normal si Goliath, mga kaigsunan. Saya pang pakabata, nakita na nila na dako gining bata. So he was trained by the Palestinians. Ang ilang tumong mga kaigsunan for Goliath to be a champion. Mawito ilang tumong kay, remember, nato pa sa tradition that Goliath has another 4 brothers na dagko pod. Pero si Goliath ang pinakadako nila. Kaya naman siya may gipili good as the one who will be trained, mga kaigsunan. So ato nakita, Goliath was well trained. Goliath wear a heavy armor and carried a massive spear. His armor alone weighted 125 pounds or 57 kilos. Dungaga na lang 2 ka kilo, mga kaigsunan, ang iyang timbang para na timbang ni Sister Dottie. Tama lang, no? 55 ka ron, no? Oh. Tanawa iyang armor. Armor ba? Ang iyang armadura, pareha kabukat ka, Ma'am Dottie. Yang shield, mga kaigsunan. Dili ito lalim. Sina kang huwag tao imong gibibit-bit na maimuhang taming. So, he was not thin, but he was muscular, of course. Kaya he was trained as a champion sa Palestinians. Ug ato makita, mga kaigsunan, that Goliath challenges the Israelites for 40 days, mga kaigsunan, 40 ka tuig. Kuhaan ni Goliath, yang testingan nila na torturon ang ilahang emosyon, torturon ang ilang pangisip. Kaya the more mo ka makadungog anak na tingog, the more ka na mataranta. Di ba? Uy, nanapod. Primero di pa kayo sila mataranta. The more, after pila kaadlaw, mga kaigsunan, murag, ang ilang panahon na mutingog si Goliath, murag ang ilang tulda, mga matayog na. Kaya naman, tungod sa balik-balik na pagsagit ni Goliath, mga kaigsunan. In other words, nakuha ko sila na doon ay term na start ka na murag na trauma. Na-trauma sila sa tingog ni Goliath, mga kaigsunan. Natungod niya ni gibuhat ni kanina, pila kaadlaw na ay mo madunggan. Kanina mga dungog, kamo makabalo mo mo niyan eh. Kung makadungog mo worldly na kanta, mas madali ninyo ma-memorize kaysa sa worship songs. Yes or no? Yes. Kadungog ka sa radyo, kadungog ka sa TV, kung matingala ka inyong mga anak, gagmay pa kayo si Tanaw TV, memorize tanan advertisement sa TV. Gikan sa pagsugod, ngadtos pagkahuman. Pero, pamemorize sa ang tao og bersikulo. Mga kaisunan. Maglisod og memorize. Muna ang mga negatibo, mga butang na dili espirituhanon, dali kayo ma-absorb sa tao. Di ba mas madali ang magpatambok kaysa magpaniwang? Tama ba ko? Diet ka, 30 ka adlaw, diet. After pila ka 30 ka adlaw, sundi na 4 ka adlaw grabing kaon. 4 ka adlaw grabing kaon, mga kaisunan. Matingala ka na may kalit lang hugot ang imuhang pantalon. No? The same thing, mas dali magpakasala kaysa maglakaw diha sa pagkabalaan. Amen? Hindi na ito makita, mga kaisunan, Goliath for 40 days. Balik-balikan niya, mga kaisunan. Nang hagit siya kung kinsay gusto na makikharong kanya. Apan si David, tanaw na ito, kinsa si David? David was young and shepherd boy at the time. Usa lang siya katigbalantay sa karnero. Bata pa, mga kaigsunan. Gisugo sa iyang amahan na muhatod og pakaon sa iyang mga igsuon because his brothers were already in the army.
Siya'y pinakamanghuran, gisugo siya. Dong daliog pagkaon ni mga igsuon nito. May na lang makatimo. Apan pag-abot niya dito mga kaigsunan, nakita ni David na kaya bitaw naka sa under pressure sa butang na ning kalibutan na. Lami ba'y kaon? Dili, no? Dili. Tingala si David dito mga kaigsunan na nagdiwang man niya ang mga igsuon. Sa 40 kadlaw nakadungog sa pulong sa baba ni Goliath, nawad-an sila ganag kaon. Di ba, Brad? Marami daw makadungog ka sa tingog sa imong asawa, maura istorya, abot na ko sa kabuan. Huwag, kadingo-dingo na ka, di nakaganakaon. Ganoon, no? Isang paglaming sudan. O di nakaganakaon, kayo mong asawa, si man o kwan. Yaw-yaw, bagot ko, reklamo. Una bitaw doon ay bersikulo na mas may pa daw sa asawa na muadtos atop. Una dito magyaw-yaw daw. Oh? Apan nila ito makita, makaisunan, David was a young boy. Sugo siya. Apan pag-abot niya dito, unsa niya tabo? He heard the voice of Goliath. Para kang David, wag, ayang spirito, wag yun mo yun. Bantay mo, anak, makaisunan. Dahil na mga istorya sa itong kaisunan, makadungog ta. Ang sasulod na to, ang conviction sa Holy Spirit, pingo niya magdi ginamao ba. Ingadang naitabo kang David. Nakadungog siya sa tingog, unya na ingon siya kung magdi na ni mao. Nabaliktad ang istorya ni ani. Kaya nang hadlok, nangakurog ang mga salita, samtang si Goliath, sigsagit nito mga kaisunan, nag-iko-iko ang iyang tingog, apan iyang maigsuon na taranta, na trauma mga kaisunan, walay maski usa kanila nanibarog maski si Saul. Si Haring Saul was known to be a warrior at his time. Apan kana lagi ang tao na galing nanas magpakasala, mawad ang yung power sa Ginoo. Si Saul usab na apektuhan because naibalo siya na wala sa tamang relasyon sa Ginoo. Kung kita wala na tamang relasyon sa Ginoo, moabot ang mga pagsulay, balog yung tama kaigsunan na mahugno ta. Why? Because we lost our relationship with the Lord God Almighty. So despite his youth and lack of military experience, David volunteered himself to fight against Goliath, trusting God's almighty strength in his life. Amen. Muna ka na itong mga experiences atong kinabuhi, atong pasalamatan ng Ginoo niya na. Mga pagsulay sa kinabuhi, pasalamati ang Ginoo niya na mga kaisunan. Kaya diya sa atong pagsulay, diya sa proseso sa atong mga pagsulay, diya tamutubo sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Ayaw pagdali-dali, mga kaisunan, sama kang Saul, o kang Saul. Then look at David, he waited, mga kaisunan. When the prophet Samuel anointed him, he was still very young. Bata pa to siya mga kaisunan. Apan wala siya nagdali. He waited in the Lord's timing sa iyahang kinabuhi. Daghang oportunidad unta na pwede na siya muilog sa trono ni Saul, but he waited on the Lord's timing. Diya sa atong mga pagsulay, diya sa atong mga problema, makaagi ta diya og mga proseso sa atong kinabuhi na karon mas makasabot pa ta. Kung dunay atong mga igsuon na napakyas, nakasala, sa una, dali kay tam judgmental kay ta, dali kay ta manghukom, apan sadyang kita nakasinati, makaigsunan sa atong kinabuhi, the more na makasabot ta, na grasya na gyud diay sa Ginoo. Muna diay si Paul nag-ingon, ayaw mo padali-dali og panghukom, but with love, with compassion, mga kaigsunan. Amen? Una, sa itong kinabuhi, daghang tag matunan. Unending learning while serving the Lord, mga kaigsunan. So atong nakita, mga kaigsunan, he smote Goliath with just one stone. Usa lang ka bato ang gigamit ni David, mga kaigsunan. Because he trusted the Lord. He has a personal experience with the Lord. Personal to. Dili ito testimony sa ubang tao. Una ayaw pagsaligan ang testimony sa ubang tao.
dapat ikaw mismo makabuton ka sa imong personal experience with the Lord, a testimony with the Lord on how the Lord provided, how the Lord protected you, mga kaisunan. Amen. The longer you serve the Lord, the more you realize that you need the Lord more. Dili kay nadugay pagpangalagad, nanay title imong pangalan, nahimo na kang bishop, nahimo na kang unsa pa ba imuhang pangalan, thinking nimo makaisunan na mas labaw na ka kaysa sa uban. Thinking nimo makaisunan na mas taas pa ka kaysa sa uban. Muna ingon si Paul, think not of yourself highly. Di daw ta magunaw na mas labaw ta kaysa sa uban. Mga kaisunan, stay humble. O, dapat atong tiil kanunay nagdapat sa yuta. Di ta pwede mingon na, human na kuha na, graduate na kuha na, kamo na po. No, mga kaisunan. Itan, tanan, muagi, ana, may mga panahon, mubalik ta. Mubalik ta. Sabot mo na, ana, abi na magtuwa na ka dito, kung ipabalik ka sa Ginoo, aron makasabot ka, mga kaisunan. Sa namahimo natang arogante. Usay arogante, usay meaning niya na. Feeling mas maayo pa ka kaysa suban. When you start that feeling, mga kaisunan, go back to grade 1. Balik ta grade 1. Nabitaw feeling niyo na mas labaw kay ko kaysa sa inyo, ha? You are arrogant. Mga pasabot, ana, arrogante na ka. Feeling ka na mas maayo ka, mas labaw ka. Dugay na ko dili, mas abti ko ninyo. When you start feeling that feeling, you have to go back sa grade 1. Stay humble, mga kaisunan. Be teachable. Padayon ta na pamatasan na tuduan, matuduan, mudawat og pagbadlong, mga kaisunan. Ang Ginoo mo gamit pa ya. O bisag kinsa. Bisag tuwa na ka high school o college na ka, gamiton sa Ginoo ng grade 2 lang, aron badlungon ka. So we should be teachable, mga kaisunan. Humble, mga kaisunan. Muna'y gusto ni Lord sa ato ang mga kinabuhi. Well, ato makita din in 1 Samuel chapter 7 verse sa kinabuhi ni ni David, mga kaisunan, he was facing not an imaginary giant. He was a real threat. Ang pagtanaw, ang giatubang ni David, dili tumingunta na para sa ato araw na hunahuna ra nato ng mga higante. Dili. Realidad to. Person to na tao na higante na iyang giatubang. Kadaghanan sa itong ginatubang karon kanamang nasa itong utok. Tama. Siya, nakatubang siya, realidad to na higante, mga kaigsunan. A well-trained warrior, intimidating in size and experience, Israel was paralyzed with fear. Na-paralyze sila, mga kaisunan. Your giant may not wear an armor today. Probably ang higanti na itong ginatubang karon, wala magsulob o armadura, mga kaisunan. But it's just as real. Don't pretend, mga kaisunan, your problem don't exist. Kanang feeling bitaw nimo na, awa, may problema. Naay problema, ato ba nga ang problema. Amen. Kung doon ay mga conflicts, mga kaisunan, doon ay pagdi magsinabtanay, confront your problem. Ayaw dagani. Ato ba nga igsoon? Be real. Kaya magbalik-balik ng issue ana sa imong kinabuhi. Hanto di nimo ma-release ang mga pagbati, mga kaisunan. Apan si David, ato makita nini, it was a real giant. Apan he faced the giant, mga kaisunan. Sa kayong ganiya, sa kayong ganiya, probably dili siya higante. Apan mga pagsulay, emosyonal, physical, mga kaisunan na imong giatubang, no? Sa tinuod lang, daghan unta karon, daghan daw mga alagad sa Ginoo. Napakabot sa langit, nakurat ang mga lulunda. Nano daw nakurat. Nakurat sila, mga kaisunan, kay di pa unta din appointed time. Naguna! Nano man? Tungod sa ilang mga kinaon daw. Kaya siyempre, Bible study, bisag asam na kaon dito. Di ba? Bisag kung salay sulod sa atong baba. Hallelujah mo, praise the Lord ta.
Pero ang lawas, loya, mga kaigsunan. Di pa daw unta panahon na mo atubang dito. Una nakurat ng malulunda. Nag-usa makadireser. Na di pa man mo panahon. Namatay sa di pa panahon. Tungkol sa kabuang sa tao, mga kaigsunan. So ato makita din the enemy comes to intimidate, but fear is not from God Almighty. Hallelujah. Intimidate ta sa itong mga problema. Labi na karon, tanawa inyong balita sa Facebook, monkeypox, sa karon ng balatian, ibalik na po daw ang COVID, mga kaigsunan, sa unsa klaseng sakit karon, suicide bisag asa. No, kita mo itong iambak gikan sa ato, iambak pingon sa kurente. Sa unsa na lang, kay we are on the last days, mga kaigsunan. Unang tarbaho sa yawa. Kung ikaw di ka magbantay, kita mo itong luspo, ulis na iyang tanan pamilya, ang asawa pangdauban niya mga anak. Unya, tanaw itong background sa ilang gipicturan. Kung sa'yo nakabutan dito, simbahan. Simbahan. Nagpa-picture dito. Kaya dito ka simba. Apan unsay na itabo? Nailad yapon sa yawa, mga kaigsunan. Yang hirot ang patay itong tulo niya ka anak. O siya mismo naghikog po. That is the trick of the devil. Musulod ganyan sa imong na mga kaigsunan na maghikog ka, kaya wa nakatagda sa imong bana, demonic na, yawa na, trabaho na sa yawa. Dapat balutan niya na, mga kaigsunan. Ang sekreto niya na, cover yourself with the blood of Yeshua. Submit yourself to the Lord. Resist the devil. Be filled by the power of the Holy Spirit. O gina, mga kaigsunan, lakaw sa pagkabalaan, when you walk in righteousness and holiness, ang yawa, walay gahong batok sa imuhang kinabuhi. Hallelujah. So the giant intimidate, but faith speaks. Tinuwala ng yawa, he tried to intimidate the Israelites, but faith, mga kaigsunan, ni David, mo'y nagapaibabaw. Hallelujah. While others trembled, David asked, who is this uncircumcised Palestine that he should defy the armies of the living God? Samtang ko ba nakurog na, apa nakapunta na David, kinsa man yung white tuli. Mga kaigsunan. Karon para ba mga senior daw, kanang mga tiguang na naibayad ang magpatuli. Natagag 20,000. 20,000, patuli ron sa kwarta daw na yun, 20,000. So ito nakita din yung si David, kinsa na yung white tuli. Na nag-BI sa Ginoo. Then makasabot pa ta, when we say uncircumcised, ang mga Palestinians nagpasabot na wala sila covenant. Ang mga Israelites na sila covenant. Sama kanimo kanako karon, we have a covenant. Christ Yeshua died for us, mga kaigsunan. Amen. Way rason maunsa man ang pahitabo sa kalibutan. We have a covenant. An everlasting covenant, mga kaigsunan. Nagihatag ni Lord sa ato. Dapat ato na masabtan, dapat nana dire, mga kaigsunan. Muna, basa-basa po ng Bible, tuon-tuon po, mga kaigsunan. Aron sa panahon na duulan ka sa yawa, inang kasyawa na wa kay katungon niya na mo kanimo kana, you could stand. Umuyin ka, no, the word of the Lord declares, amen, by His stripes I am healed. Amen. He will provide all my needs. He will give me peace and joy. Dapat ana ato ang dire, mga kaigsunan, di kay atakyon ta siya wa na, nalay ni butoy gamay dire mita mangkina ni. Wala na, mga kaigsunan. Nitubo to kay wa kay halamos, dugay na kayo. Ana. So ato makita ni yun si David. Who is this uncircumcised Palestine that he should defy the armies of the living God? Hallelujah. David did not see Goliath compared to himself. Wa tanawa ni David si Goliath. Diyang kumparar sa iyong kagilingon. Apan gitanaw niya na mas dako ang Ginoo niya yung gilagaran kaysa kang Goliath, mga kaigsunan.
He saw Goliath compared to God Almighty. Speak faith, mga kaigsunan. This was a declaration of David. Kinsa man way tuli. It was a declaration. Iya po itong gisinggit. Kisinggitan na ito. Si Goliath. Una nakaduog to yung mga kaigsunan. Hinahinag, abri lang mga mata. Tama, no? Wa man ay tuli ni. Diba? Baby ayon ta, sakit-sakitan ang tadiri. Hinahinay na abri ang ilang mga una-una, mga kaigsunan, because David act on faith, mga kaigsunan. Speak faith, not fear. When you know who your God is, mga kaigsunan, you can face any battle. Hallelujah. Amen. Remember in 1 John chapter 4, verse 4, greater is he that is in you than he that is in the world. Mas dako siya na nasa ko. Kaysa sa sistema sa kalibutan, sa mga balatian sa kalibutan, sa kawadon sa kalibutan. Wa ta mingon na mahimo ta milyonaryo tanan. Ang atong ginaingon, the Lord will provide our needs. Mga kaigsunan. Di ta magutman. Muna ingon ni David, I was young, now I am old. Yet I have not seen righteous forsaken, neither the generation begging for bread. Tiliwala! Nadagang panahon na ang tao magpabadlong. Yet the grace of the Lord is overflowing, mga kaigsunan. Amen? Kita mo daw i-post na kung magsalig daw kasgrasya, wala kasabot. Abin mo na kapasgrasya. Apan di ay naana ka sa dapit na ikaw na ilad, mga kaigsunan. Okay. Ato makita nini, God uses the unlikely. Sa tanan na ito makita nini, ang gigamit ni Lord si David. Untrained. Wala siya matrain sa military, mga kaigsunan, but he was trained under the power of the Lord Almighty. Si Lord mismo ang nag-train niya dito sa panahon na siya nagbantay sa karnero. Kung sa'yo na yung kwento, bear, sa pa? Lion? Mga kaigsunan. Dito lalim, dagko po to. Muna pagkita niya kang Goliath, ang iyong tanaw, wagwa lang, mga kaigsunan, because he knew he had experienced, personal experience with the Lord, na ang ginumas dako sa tanan. Una gi-operan sa ni King Saul sa iyang armadura, gisalikway niya. Because we could never trust sa ubang testimony, sa ubang kadaugan. Dapat kita mismo na personal testimony. Adlaw-adlaw. Amen? Di kayo kung mag-testimony tayo, may untag, katong napulo, katuig nilabay. Napulo na to katuig. Ha? Dapat ang testimony nimo adlaw-adlaw presko. If His mercy and grace is new every morning, dapat po ang atong testimony is new every day, mga kaigsunan. Excited ta adlaw-adlaw na matubang no sa kinabuhi. Believing and expecting that the Lord will always make a way para kanato, mga kaigsunan. David was dili siya sundalo. He was a shepherd. Mga kaigsunan. Saul tried to give him armor, but David chose his sling and stone. He used what he knew. Wa sa magsalig sa armadura ni Saul. Iyang gisaligan ang iyang personal na experience on how the Lord delivered him from the attacks of the bear and the lion, mga kaigsunan. Hallelujah. Remember, ato makita din, don't wait to be someone else. God will use you who you are, where you are, and what you have. Ay na, pagulat mo yun ka na, Pastor, mga lang mo, hatag namin, Pastor, kung kanang makatarbaho na ko. Kanong na, Pastor, mo serve me da, Pastor, basta kay makatarbaho na ko. Mo serve me da, Pastor, basta kay maabot o kaning pila katuig. Start where you are. Kung kinsa kakaron, asa kakaron, sugdiron. Tuguti sa Lord na mamuhat sa imong kinabuhi, mga kaigsunan. Ug hayag hulat, yun ka na, Pastor, muskila sa ako Bible School. Graduate sa ako. Aya pa. Why may tabo sa imong kinabuhi, mga kaigsunan?
Dapat na sa atong mind, sa atong heart, na muratag, imagine na imong kaugalingon. Kung wala itong hangin, niya nang naana sa ICU, kung wala na siya makaisunan, wala na'y kinabuhi. Nga na ibutang sa una-una, pero may maglakaw ta dire. Lord, salamat na ni oxygen na nakakonek ni mo. Amen? God doesn't call the qualified. He qualifies the called, mga kaisunan. Hallelujah. Amen. Ikaw pat, the battle is the Lord's. David did not come with a sword or spear, but in the name of the Lord. He declared victory before the fight began. Mo ni sikreto ni David. Wa pa magsugod ang gira, iyan ang gingnan na akong Ginoo dako. Amen. Sa baliktad man ko mga kaigsunan na usay mangungutan na sa usag ampo na mo na itong ibuhatanan. Wa may naitabo. Wala nang palit na lang medical dito, Brad. Una mga kaigsunan no, saan na no? Wa kita mabuhatan eh. Imnin na lang na, Brad. Dapat mga kaigsunan sa pagsugod pa, muna death in life, sa gisugod ganiya, nasa itong mga dila. Amen? Importante ka sa mga magtiayo no, na maglalis mo, Brad, no? Ang mga words mo gawa sa itong mga ba. Muna pag-release, wa pa kaabot ito, dapat imo nang i-retrieve. I retrieve those words. Balik! Cut that word. Mga kaigsunan. Nga na itong buhaton, di na ito tugutan. Namuturok, huwag mo dako, mamunga, sulod sa makasing-kasing sa atong mga anak. Amen. Learn to ask forgiveness to children. Sipyat ta, mali ta. Ito pasaylo sa itong mga anak. Dang, saylo agad dang, nakamali gus mama. Nakamali gus daddy, di ba? Kaysa nang di kita pakita, kita na wata na mali. Oy, nakisunan. Ngayon mo na itong binhi. Muna, mauta na galing, asam ng liwat, yun sa mo ha. Diba? Alaala silingan. Hindi man na nagdako. So ito nakita din eh, faith doesn't wait for proof. It works in confidence. Di na mahulat na napay signalis, Lord, give me sign na ako wining girahon ni Gulayat. Wala, di na mong ampo ni David. Mas David na, Lord, kanang muulan sa aron, kung muulan ron, Lord, ako ning gubaton. Wala makaisunan. Wa siya mahulat o signalis, kanya balo siya, it is the will of the Lord. Sayang kinabuhi makaisunan. 2 Chronicles chapter 20 verse 15. The battle is not yours, but God's. Ang gira daw, dili atua, kung dili iyaha sa Ginoo. Ang sunod na ito makita, with one stone, Goliath fell. What everyone thought mga kaigsunan was impossible happened because one person dared to believe in God Almighty. Nung sa kabatanon, dared to believe in God Almighty na si Lord mo'y muhatag nila o kadaugan mga kaigsunan. Wa na maulat si David, namingon siya na after na mahimo na kong hari. Okay, isaaran ko siya that will be the next king na hulat sa ko, mahimo kong hari. Bantay ng kagulayat, pabot-abot ka na kagulayat. Another 10 years, in kwento ta, wala na mga kaigsunan. May balo siya, he was not well trained as an army, but he trusted the Lord sa iyang kinabuhi. Remember Zechariah, chapter 4, verse 6. O sige ngun dia. Not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord. Amen. Hallelujah. Pakpak mo na mga kaisunan. Busa, bisa kung sa may gulayat na ito, tubangon sa itong kinabuhi, di ni ato ang gira. Gira ni sa Ginoo. Amen. Ato na nga tayo masipang pakpak si Lord ng kapuntagon. Samtang si Sister Dottie mo pulis ako ng kabuntagon. Itong yaging Sabado, sa'yo, kawa may nipulin ako. Ganitong orasa, no, na human.
Pero karon na ipuli mga kaigsunan. Sa plaka pa ni side A, side B. So, salamatan nato si Lord na doon na kay partner na balupod mo share sa word of the Lord. So, saan na lang? Para ko sa mga late. Praise the Lord. Ito, kalipay na mo ko mga higala na di good pwede nga di ko mo share. Okay ra nga mo share ko? Okay ba nga na ako ipaambit? Okay, kato last time, sayo kay mo ni human, no? So, dili maayo ng sayo mahuman. So, dapat alas 12 gid kapin. No, praise the Lord. Amen. Palakpakan si Almighty. Anyway, ako, grabe gyud. The prayer of the righteous man availeth much. And thank you kaayo sa iyong mga pag-ampo tungod kay ang operation ni Amara was successful. Palakpakan. Actually, kami ni Amara, nagahisgot mi, anak, nganong usahay na yung mga butang nga dili pwede, nganong kinahanglan mangyud operahan nga pwede ra mangyud na ni Lord hilison. Correct? Na yung mga butang nga gusto nato na buhaton nga si Lord tanan. No? Lord, ikaw na bahala, Lord. Pero, imposible ba niya? Wala imposible. Pwede niya mahilis. Pero nganong anak man ta ka-demanding? Nganong anak man ta ka-demanding? Na Lord, then imo din gamiton imong pagtuo by faith. Dali, malanay ra na Lord, pinaagi sa akong pagsultig because death and life are in the power of the tongue. Malanay na din, wala man malanay. Ngano man? So, ako nang pangutana sa iya because I want her to also answer kanang dili tungod kay ato lang pasalamatan nga successful, but I need you to understand, we Christians, nganong kinahanglan man nga dili tanan nga iyahang buhaton kung imuhang i-deklarar or imuhang mga pag-ampo. Tungod ba di siya maminaw? Tungod ba nga wa katubaga? Tungod ba wa katubaga? Pwede, posible nga may kuha mo kong itubag, Lord. Then, unsa man ang imong buhaton? Nganong na may mga panahon nga dili sa ito ko pangutan na Ramiro? Nganong wala man niya hilison? Nganong dili na lang siya magkuha? Nganong kinahanglan pa man agion nga imuha man posisyon na rin ang imong pagtuo, nagdeklarar man din ka na yung pangalan dako. Then tapos ganun wala man. Nganong gikinahanglan man operahan? So ikaw daw, tubaga daw na. Ha? Aron dili bation? Pero nganong dili naman hiliso ni Lord, nga imo namang gipangayo pinaagi sa pagtuo, nga pwede ka magpangayo, dili. Pwede. Pero nganong wala man niya buhata? Nganong kinahanglan pa man nimo agion og sakit? Opera. Ang operation is very risky. Risk kaayo ang operasyon. Pwede dili ka kamata. Pwede magkamali. Pwede na ang mga nerves daghan ma-affect nga ma-paralyze na noon. Daghan kay na opera nga daghan na noon nga di maayo ang sitwasyon. Ngano man? Nganong gitugutan man niya nga kinahanglan opera, nganong wala na lang niya gihilis. Nganong kinahanglan pa man gabason. May ang taghiwa lang gigabas. Ngano man? Ikaw daw, sa inyumuhang kagalingon ni mong tubag, kung ikaw na sa sitwasyon ni Amara, nganong dili naman na madala og ampo? Nganong kinahanglan man gyud gabason? You need to understand sa katuyuan. Kay the moment you understand sa katuyuan, your life
Your journey to live by faith and your relationship with the Father in Yeshua's name will be different. Lahi ang imuhang posisyon sa imong life. Malahi ang imong perspective sa imong pananaw. So, unsay katuyuan? And I need you to understand nga usa ta sa mind. Usa atong mind. Tungod ba si Amara gilatos? Tungod ba siya gitudluan? Posible ba ya nga pwede na hunahon sa tao, correct? Naamang gani dahil magunaw na. Paras atong naakoy ka istorya. Muna dili na maayo iyahang lain ni nga istorya. Kay tungod kay dili maayo yung gihimo sa ako ang anak mo na anak na. Murag feeling nato ba nga mao tong panimalos. Pagkahibalo nila, lahi na po na yung istorya. Kada gani usahay miingon nga, nawa yung anak na anak, ako aman anak. Pagkahibalo niya nga dugay na dito na last year pa na gusto ni Doc nga operahan. Si Amara dili gusto. Kaiyahan ang idala og mga pag-ampo. Pero ingon ko, no, kinahanglan ka magpa-opera. Ako ang nag-insist nga now. Kaya kung si daddy pa niya, pwede ra na niya hiliso ni Lord. Kung si daddy, pagtuo siyang daddy. O pwede mo agree si Amara. Pero ako nag-insist. Kwaa. Last year pa niya. So usahay maingon nga, bag-ura magkuko nakaaway og maestro God, og maestra, mga alagad di Lord na basig mo unang mga rason hawa yung anak na unsa nagabaan na. Dili. Pagkabalo nila nga last year pa dito, so it has nothing to do with our conflict. Tinuod mo na usually atong una-una, correct? Correct, dili. Muna, wa man gud ni kuan god, wala man gud na ni tuo na sila, muna naana na iya anak. Pag ngano man, please, at kada sa lahi ng istorya. Pero kani nga tinuaray nga akong istorya. Kato kuan na to siya kanang singit-singit ra to. Ngano man, nga naay mga panahon nga inana ta, gusto nato si Lord tanan. Mo ni actually ang source sa question. Nganong inana ka? Inana ang mga Kristiyano. Inana ang mga believer. Nga tungod dako si Lord gay mong gialagaran. Dapat siya na ang mawala og iyahan ng hilison. Pinaagi sa imong pagtuo, sa imong mga pag-ampo, o sa imuhang kamahitagon og tithes and offering. Sa imo man ang rason. Lord, I give my tithes and offering. I'll call it done, malanay na. Nganong anak manta. So akong tumagon, tungod kay feeling nimo nga wala kay responsibilidad. Tama ba? Ikaw, unsay imong tubag? Kaya naapa ko ilain tubagan na. Ngano man? Ngano wala man, tungod ba ang imong pagtuo ko lang? Pwede. Pwede di mo na, lain na kong microphone, murag lata kaayo. Tagay siya kung may reverb. Putay yung reverb. Kani good si Mr. Reverb. Okay. Ngano man? Ngay mo tubag? Wala. Ikaw, Brother Robert? Nakay matubag? Sige daw, palihog daw. Pamaagi. Panaagi sa doktor. Yeah. Kasabot ko sa imong pasabot, but ang atuag yung una nga dili gyud dapat doktor.
Dili dapat ang RX. Dili dapat hospital. Kita dapat ato nang i-practice. But why is it sometimes the Lord would want us to submit? Actually, ang dapat kinato na remedy first, dili gyud ang RX. Because para sa ako, alternative ra na. Kani manggong natural, feeling nila alternative ni. Adto ka, dili man ka RX, alternative na, no. Ang primary good is herbs. Ang primary is your faith. Ang primary is to take care of yourself. Ang primary is to eat good food. That is, the primary is to feed yourselves, to feed yourselves with good food. That is primary. Ang alternative para sa ako, which I believe mo agree ka, is kung wala na kay choice, you want quick healing, you need RX. Like ni Raj gabi sakit iyang ipon. Kinanglan gyud ko siya tagag RX kay gusto niya wala iya sakit sang ipon. Alangan dili man na madalag herbs no. Nga daghan na ulod sa ngipon. Madala na pero magantos siya una. Daghan pa kay siya agian nga suffering bago maayo. Ang sulbad is ibot. Kung di na madala, muna salamat sa mga dentist. Alangan, ikaw ray mo ibot, ana. Pwede bang ka nga ikaw mo ibot actually? Kung walay dentist. Pero naa na may science. Nag-evolve man ang science nga naatay doktor. Nga dili ka ma-infected, di ba? So, muagto kag dentist para mo ibot, ana. So, tuwa karon siya, uban siyang mami. Kay, alangan, mo na lang nang imuhang saligan, pain reliever. So that is alternative. For me, that is alternative. Kaya nga naman, nakay gihimo si mo self. Usay gihimo ni mo. Wala ni mo gitagad. You're supposed to change your toothbrush every 3 months. You're supposed to go to the dentist and have it cleaned. Every 3 months. Cleaning. And you're supposed to brush your teeth every time you eat. Karon, tudluan ni mo si Lord, siya din mo ayo diretso. Now, Amara, focus ta. Nganong wala man nag-grant ang desire sa iyang daddy nga maayo ra. O nganong wala man nahitabo nga mingon si Amara, sige lang mami, dili lang sa karon. Nganong kinanglan mag-asap. Naay mo tubag. Ingon ni Brother Robert aron makita ang pamaagi. Actually, okay imong tubag Brother Robert pero dapat dili inana naay pamaagi. Kay tugod magpaabusar na lang ko, nabi tayo doktor. So that is your alternative. Mo maning nahimo ng bali. Ang herbs alternative, but no, ang primary is herbs. If you have no choice, sakit, you want quick healing, alternative, RX. And the pain will be gone right away. In 5 minutes, from 10, mahimo na lang 2, katungod sa RX. And that is alternative. So, nga naman, naiisa mo tubag, kaya nakatubag na si Brother Robert, I want more. Yes, brother, Sister Glo. Si Lord, kumpiyansa sa okay, ang pasabot nimo, kumpiyansa si Lord kay naa kay responsibility. Okay. Actually, correct, pero wala, ano sa to? Dili ignore. Okay. So that is a piece of advice. Do not ignore. Okay? So this is the answer. Si Sister Glo, iyang na-mention nga naaday tayo responsibility. So therefore, you need to go process. Nakuha ni mo? Na-neglect nako as a mom
ang dalunggan ni Amara because of ignorance. Then si Amara, wala mo sulti sa kuha nga nagasuffer na dahil siya dire. So wala na assert, wala na mo gamita kung unsa tong giingon ni Sisiglo that I have responsibility. Remember, the Lord has given me the authority to rule. So I am responsible to manage my body. It is not his job. Na ako'y na-neglect as a mom. Then si Amara na-neglect niya to tell me nga dili dapat ibaliwala kung naakay ginabati. It is your job to listen to your body. That is not his job to listen to your body. To check kung unsa na imuhang lawas. So meaning, anak, kaya man ako na operahan, but I need you to understand what kind of process will you go through? Because ang langit gani ug ang kalibutan, wala ganya na gihimo niya kausa lang. It takes him 6 days. There's always a process. Tapos gusto ko, majiko na nako, nga ako na nang operahan na. Kuha ninyo akong pasabot. The Lord Almighty Father wants us to understand that we have to go through process, dili ni overnight. It is your job to listen to your body. It is your job to check your organs. It is your job to feed your organs with good food, to feed your cells with good food. The primary is herbs and food, not the fast foods and junk foods. Alternative, if wala kay lain food, walay herbs, wala na, bato na tanan, kung naa kay chocolate, that is your alternative, is to eat the junk foods. Kay gutom naman ka. But the primary is all good food. Healing is primary, is herbs. So mga igala, din ako nasabdan. Ang proseso I need to go through. Wala ko gioperahan, si Amara naka-feel og pain, pero lahi pod ang gibati sa usa ka inahan. Di lalim. Dili lalim. Tanan, financial, everyday nimong ginapangat, pangayo nga pabor, magkamali lang ang doktor sa gamay nga butang. Wala na, maparalyze pwede si Amara. Kay duol na sa brain tung nagtubo. So dinhi na dayon, ang imong posisyon is dinhi na dayon ang imong pagtuo ug unsa kadako ang imong gialagaran. Dili pwede mingon ka, Lord, imo na lang gud nang operahan ning ako. Libre na ko, ako'y giagi nga process, nga consequences at the same time. Gusto lang ta, permi libre. Ha? Libre, kay dako kay ka, Lord, ikaw na bahala. Ikaw, akay ginahimo. Dinhi ka mabaid, imong pasensya, o ang imong pagtuo, the more mamulda. And it is challenging. Amen? Yes, love. So karon, ingon ko sa kong kagalingon. Amazing. Why? I was able to speak and preach about Yeshua sa doktor nga Muslim, doktor ni Amara Muslim. Wala, grabe iyang pabor. So kad nga akong gi-share sa Yeshua sa iyang life, kaya nga naman, kung wala siya nagpa-check, ana, dili ko magila-ila. So usa na sa mga katuyuan bot, nga ingon ka na ay katuyuan, but I need to understand. Usa na sa mga pakapil ni Lord, nga ako siyang giila-ila si Yeshua. Muna nga sa sunod na mong pag-check na libre ko, kay ako man siyang giingnan, isara ang Ginoo.
Dili ko ganahan na sa mga Christian nga tulo ilang Ginoo, moingon man ko ana dayon. Isa ra Ginoo ganahan din ng mga Muslim. Ha tinuod, isa ra si Father, isa ra si Yeshua. Siya ang ako ang mensahero nga tungod ni Yeshua akong nailaila si Father nga mao ang the Most High One. Tungod niya makaduol nako sa Father kay balaan ang Ama. So nailaila nako, and then before nag-opera si Amara tungod kay balot sila nga ako mag-pray ko before mag-opera. Niingon siya nga, Amara, asa man imong mama, mag-pray man daw ta. Then ingon man siya, dili na ba ko kagawas kay sterile na daw siya. Tapos iyagi kong ipangita, asa na imong mama kay mag-pray. Then gigawas gid ko ni doktor katong Muslim nga mag-pray. Wala man ko kaabot kay sayo kaayo siya gikuha nga ingon all the while I thought testimony ni Love, and then ikaw sunod. All the while I thought nga tawag ini kining si Amara kwaon mga 11 o'clock or 12. Sayo kay siya gikuha. So, grabe na akong hilak, kaya di ko ganahan nga, dili na ko siya maampuan. Kasi, nana po yung mga arugante nung, kinanan, magdeklarar ko, ana. Mga arugante nung, kinanan, ana, gyud, Father, ana, gani din. Pero, dugay na bimig inaampo, no? Then, hilak ko nga, Lord, anong ani man? Pero sige na lang, Lord. Balo ko na kay katuyuan, but I need to understand and see unsa nang katuyuan. So karon, hilak na ko, dili na kaya mami, gikuha na ko. And then pero gipangita ko sa doktor niya nga Muslim, and then wala ko didto kay gibalikan pa na ako, moadto po ko waryo kay gibalikan ako si Hana o si Belle. So nalangay-langay gyud mi kay balo naman ko di na ako makuha, di na ako madala. Anyway, to make the story short, naay katuyuan nga nung wala. Kay dito mi nag-inampo sa gawas sa operating room, nagdeklarar. Hala ka, naghinilak. Deklarar rin, nagdawbi, dito na ako nakasabdan ang katuyuan kay ang first mag-gioperahan si Mayor ang Patuan. Dalunggan gihapon. And then nagtuo ko nga si Mayor ang Patuan nawala na sa sulod. Kay si Amara na gud ang gikuha sa dihang wa pa day kagawas. So sige mig worship, ang pamilya ni ang Patuan nasa likod. Nasa likod. Kita sa mo sa worship. And then niingon, abitay niya nga, nanay hapit na matay daw. Kaya ako maging amigo, God. Mautong rason mga higala. So, amigo namin ni Mayor ang Patuan. Every time mo adto daw mi yaming tagdon. And then ako siyang gi-share about Isa Yeshua. Nakawali ko sa iyang anak na doktor ni Mayor ang Patuan. Mauto ang katuyuan. Nga wala ko nagkita. Kay ang tendency, kung na ako before siya kwaon, wala din ako mag-ampo sa operating room. So na ay katuyuan, and then sa likod. And then sa financial nga bahin, amazing si Lord at the same time. Grabe yun, magkayong kuwaw, Lord. Dili lalim ang gibati, kay nga naman, ang imong unahuna manggod, dula-dulaan. What if magkamali? What if di nakamata, kay nagkamali ang anesthesia? Lahi ang imuhang kidaghan, dahil wala ka mata, gikan sa operasyon. Daghan, wala ka mata. So, syempre no, dinhi karon imong position, my Father is so big. Dili po kumingon, dili pwede, dili ko anak ni Father. Dili ko anak sa iya. Anak ko, dili ko anak ni Ama. Kana ganing, dili pwede, Lord. Dili ko anak saya. Muluhod ko ang mga ayo ko, Lord. Nanglan ako imong tabang. Ana, dili ko pwede mang arrogant. Lord, ako kay ka. Kay balukod ako siya. Pero kinahanglan ko mamaraig. Kaya wala ko mahimo kung unsa iyahang. Anyway, kung dili ka mata si Amara, wala may problema, pero akong namaraig ko. Dili pwede nga mag-arrogant ko, katugod nga lagad ko niya. Lord, nga lagad ko nimo, kinanglan ko manghangyo ni Ama. Nangayo ko pabor. But you know what? Tungod sa mga pag-ampo ninyo ug sa ato ang mass prayer, na-amaze kay sila nga
Katong nagtubo, wala ni pilit sa bukog ni Amara. Ug ang sunod ato, kay pakibalo niya nga moabot si Llanes na isa ka doktor, 23 years old, ang bukog sa iyahang dulonggan nakuha na kay gikaon na sa katong panit ng murag anay. Nga kay Amara di ay hapit na. Giscrape na lang gamay sa doktor pero wala na damage ang iyahang bukog. Ang sunod nga nagioperahan, nga nagdali-dali sila apas tungod kay katong doktor, duha ra gyud ang operan, usa ra gyud ni singit si ampatuan, nahimong tulo ni singit ang tulo. Parihas case ni Amara nga dugay na siya ginasultihan di ay operahan pero nagpabungol-bungol. Balo ka, ang katong nitubo ni pilit na sa bukog ug ang bukog gikuha na tanan. So, dili maayo ang outcome. But, Christian to. Born again, nangalagad. So, see, akong pangutana, unfair si Lord, dili. Nganon dili man. Kay it is our job to take care. Na-neglect nila, wala sila namati. Ha? Wala pasabot na paboran akong anak? No, because we listen. Mooni akong ginapasabot nga ang proseso. Dili pwede shortcut. Nga iya tanan tungod dako, ikaw wala kay trabaho, di ka kabalo. You are given an authority to manage and rule the earth and you can make things happen. Nga maskin dili na ka muhulat. Although without him wala kay mahimo, pero naana man gud tay relationship ni Lord. Dili pwede nga siya lang tanan. Anyway, love ali diri. Diba no? So palakpakan na si Lord. Financial, He provided. Hallelujah! Successful! And the doctor were amazed. Mga doctors were amazed. Ang doctor magnayi ingod siya. You know, ma'am, don't listen. Ayaw nagtanaw ako ang PF. What is most important, nalipay mi sa trabaho ni Dr. Llanes. Especially katong kay Amara. Na-amaze sila. Kay dako na. Kita mangyod si dadang piti na kong hinilak kay ingon dako daw ang nitubo. So wala ni hilak namin ni Amara anang Friday. Hilak na. Kay dako daw. In other words, kung dako, pasabot na mo pilit sa bone. Pero wala. Nangayo mig pabor. Naay gamay, gi-scrape lang. Pero katong manghud ato, nga 23 years old, wala sila naminaw sa ilang lawas o sa ilang dalunggan. Gikaon na ang iyahang bukog. So, to the Father, in Yeshua's name, be the glory. Amen. Shabbat Shalom. Daalang ko'y itubag atong pangutana ni Sister Dottie ganina sa tanan. Dungag lang ni siya. Dungag sa gishare ni Ma'am Dottie. Nganong dili man o nganong wala man giayo ni Almighty ang dalunggan nga ana murag one click nga murag mawala siya nga pag di ba magunahon nata nga pag check sa doktor hala nawala na di ba ana murag ana ba pero ngano man unsa di pa maagi actually tagaan ta mo og history share nako sa inyo ha ang operation or kana mga major operation sa doctors sa una pakay na sa panahon pa na sa Egyptians na anay mga doktor o nagaopera na sila. Dili ka kurat-kurat. Dili mo ganing kisa kay itong sa disciples nga doktor gani si Luke. Kato si Luke doktor to. Okay? So sa una pa na ay operations kanilang ako ang kani the best kini siyang example. Ang pagtuli ginaampo ba nila sa una? Lord, tulian ako, Lord. Ana? Di ba dili? Operasyon na siya. Tanggalon ang panit. So, ang operation, 100%
normal na siya. Kay ang Ginoo naghatag og kaalam unsaon sa doktor. Kabalo ba mo successful ang operation ni Amara? Kabalo mo ano? Kay gamhanan na to ang gialagaran. Kung tahay nawala sa kalit, nadunggan ninyo ang testimony nga, nawala, di ba murag, musagit ta, grabe, gamana ng Ginoo, di ba? Pero karon naoperahan, nawala man, so unsay diferensya? Naayo man, gamhana ng Ginoo. Walay difference. He is the healer. Regardless kung unsay pamaagi, niagi ba nagdoktor, niagi ba nag-uwala, mga higala, amazing, kay kuntahay no, na madisgrasya, nabali, unya, wa naging paglaom ang bukog, naman adaghan kay madugmok, bitaw, di na masumpay. So may ginabuhat sa mga bone surgeon, ana, sumpayan og mga stainless. Diba? Ako nabalaan, si Ronel to, si Ronel. Na disgrasya man to sa motor. Unya na siya sa kuya. Kuya na kaniya ba kay stainless na ni. Unya mulakaw siya normal. God is good. The Almighty is good. Ang uban putlan og tiil. Tuhod na lang. Nay mga bag-ong invention ron nga mga prosthetic nga mga tiil, sumpayan kag tiil nga makadagan. The Almighty is good. Mga higala, ang wisdom gikan na kay Almighty tanan. Kabantay mo atong a woman with the issue of blood. Kabantay mo sa verse, giadtuan na niya tanang doktor. Di ba? Pero wala naayo. Di ba? So meaning naayo doktor sa una. Sultian ta mo. For example lang niya, mo surrender na gyud ang doktor kay Amara. Moana, example lang, moana ang doktor. Kung di na ko example sa Amara, kung tahay sa laing tao, moingon ng doktor nga, wa na gyud ni paglaom. Diha nagkamali ang doktor. Kay na'y ginatawag nga miracle. Miracle is ang doktor di na maka-explicar. Matingala na sila. Natingala mi aning nabuhi, nganong naana. Kay naay miracle. Amen? Actually, kumutanaw bitaw kag doktor nga mo-opera. Para sa ko, milagro lang gyapon na ba? Sa kakuti, ana. Diba? Kuti kina siya nga trabaho. Pero asa man na gikan nila gistudyuhan na? Asa man nagikan nga mga knowledge and wisdom na? Landing gyapon tatanan kay Almighty gyapon. Siya gyapon tanan. So ayaw mo katingala kung naay maoperahan nga igsuon nato. Normal na. Okay? Dili ta mo. For example, imong mata hanap-hanap. Yes, pwede na sa milagruhan ni Almighty nga mo-clear. Pero unsaon na lang dili mahalinan si sister o antipara. Di ba? Di na yung mga pamaagi ana. Tama dili. Di ba? Kuntahay, sakit imong ipon. Unya magampo ka, Lord, ayuha Lord, please Lord. What if gihunghungan na ka sa Ginoo? Adto kay Dr. Batoy. Patabuni ng bangag si mong ngipon, papastahin na. Tama, dili? Ano nang pasabot? The Almighty is good all the time. And the Almighty will provide all the time. He will never fail us. Kutob sa katapusan sa tong ginhawa, makaingon gyapon tag, thank you, Adonai. Faithful ka. Maayo ka. Ha, maski sa katapusan sa tong ginawa ha, kana bitong mamatay na ta, like muhawa na ta sa tong lawas, makaingon gyapon ta, you are faithful. Praise Adonai. Of course. Amen. Palakpakan.
Kaya kung mubuwag na ka sa imong lawas, lami kaayo ang kinabuhi. Actually, the reason why nga dili pa ka mubuwag, kana ka pay assignment. Naa pa kay pulos. If you think wala na kay pulos, goodbye. Pero naa kay pulos. Unsa may sulti? Pray for the laborers. So ikaw, are you a laborer or not? Ina, I am a laborer. So dili ka magtinapulan. Una sa tanan, para mahimo kang maayong laborer, unsa man ang imuhang primary that you will do? Ha? What are you going to do para mahimo kang maayong laborer? You need to be one with the Father in Yeshua's name. The same thing, gihimo ni Yeshua, nagkigwan siya sa Amahan. Then, arong kaya nimo, you need to pray. Para dili ka mag-give up sa imong tawag. The moment nga gibati na kagkakapoy aning kinabuhi ani, dili na ka mo bati o mo give up. Mag-decide nga mo complain ka nga ikaw lang ang tanan. Kung dili imong ikalipay ang imong tawag. Are you listening? So kinahanglan makigwanta kay Ama. Unsa na oras? Naa pa ko'y 30 minutes. Ulan. Nanihapon man ka mo, nanihapon man ka mo gabi. So, nanihapon ko gabi, wala ko'y pamahaw ron, I'm still okay. Amen? Nikaon lang ko og herbs and I'm okay. Mo man akong pamahaw is herbs. I eat herbs every morning. I don't eat my breakfast. And that's the reason why that's my job. And that would be your job. Depende na unsaon nimo pagbuhat. Now, listen. I'd like to remind everybody sa Matthew 5:48. Matthew 5:48. Unsay gisulti ni Yeshua? Be ye therefore perfect, even as your, gi-address na ni Yeshua nga atong Papa, imong Papa, even as your Father which is in heaven is perfect. So in other words, kani pa lang, unsa man ang imong first analyzation ani? You are capable, kaya di ay nimo. Dili siya pwede mo ingon sa usa ka statement nga dili posible. Kung dili posible di ay nga mahimo kang perfect. So hantod karon kung moingon ka nga dili ka perfect, naay diferensya. Pila na kakatuig nga nangalagad, dingon ka di magwi ko perfect, naay diferensya. You are not supposed to use that word as an excuse tungod kay tao ka, dili ka perfect. Do I need to be reminded by you nga di ka perfect? Do I need to remind you nga oy dili ko perfect? In defense sa akong failure? In defense sa ako ang shortcomings? Do I need to use that words that I am not perfect as a defense sa ako ang pagkatanga-tanga? Sa akong pagkatinawhanon? Kinahanglan ba na gamiton nato? Are you listening? Yes or no? Dili dapat. Unsay dapat imuhang ingnon kung ikaw nagkamali? Unsa man imong dapat ingnon kung ikaw nagkamali? Maingon kag tao lang, sorry, tao lang. No. In other words, ayaw i-underestimate ang tao because kuyaw ang tao. He is a manager and a ruler.
He was given an authority to rule and make things happen. So ayaw gamita ang tao nga word nga oy tao lang good, sorry. Unsa? Ang tao tanga? Wa ni buot? No, do not underestimate nga ikaw tao. So what are you supposed to say kung ikaw nagkamali? Ha? Dili na, wala overcome. Alangan, mura na yung musulti. Sorry, wala ko ka-overcome. So, unsa man? I-accept nga nagkamali ka. Okay? Unsa pa? Unsa may dapat isulti? Kung nag-i-accept ni mo. So, mingon ka, I am sorry. It's my fault. Di ba? Kay ang taong rason, mugamit tag tao ra baglain na po tao. Tungod mong ni ana mami kung wala lang unta na ana, di naman ta may nani. Di ba no? Remember, ayaw. Man was given an authority to rule. And you are supposed to make things happen. So mingon kag, I am sorry. It's my fault. Then, what would be the next declaration that you need to say? Kikinanglan man kami mong perfect. In other words, imo i-work out. Muna tama rin yung ginisulti sa word that you need to work out your salvation with fear and trembling. So in other words, you are expected to grow as a person. Nga dili ka magpabilin og walay buot o tanga-tanga. So unsa man ang next declaration? When you say, I'm sorry, it's my fault. And then next, what will be the next? Mingon kag thank you sa imuhang. Well, that is part, pero unsa man ang dapat? Ingon siya, thank you sa pagbadlong nimo sa kuha. Or call it ang mo attention. Dili na unta ta kinahanglan niyo thank you. The fact that you're sorry, you are thankful. Dili na kinahanglan ta nga daghan pa kay tag mga sugar coats. Ha? Mingon kag dili na nimo usbon. What if kung nausab di mo, so wala na kay word of honor? So what would be the best statement that you need to say? Kay pinaagi ani, you need to understand sa imong growth as a person. Mingon ka, next time, I will do my best. Okay? I am sorry, it's my fault. Next time, dili try. I hate the word try. Meaning, dili heartily ang imong pag-work out. You need to say, I will do my best. In other words, you are willing to change. You are willing to work it out with fear and trembling. Nasabtan? Okay. So, unsaon nimo pagsulti? Sorry, tao lang, ana? No. Kung dili mingon ka, I am sorry. It's my fault. I'm sorry. Next time, I will do my best. Okay? So the moment in ana ka mo deklarar, mindful na rin ka next time. Mindful ka nga, I will not do it again. Kung nagkamali ka, salamat kay pwede naman ka mapasaylo na pod. Kay 70 times 7 man ang dawat ang pagpasaylo. Pero ayaw o pabilin o bunsay. You need to be perfect for your Father in heaven is perfect. Ayaw to guti nga maabtan ka, nga magpabilin ka, nga bunsay, nga hugaw.
Kinanglan ang pakaslan ni Almighty kay Yeshua, pakaslan ni Yeshua, ang tugutan ni Ama is without blemish and spotless. Kana ang pagkabakakon na to protect yourself, mo defend ka, kay tungod ang garbo nagpataybabaw, dapat kana ato na nang i-work out. Okay? Because, tingali, kung di ka mo grow, dili ka ma-impyerno, pero dili ka mapakaslan o dili ka makasulod sa gingharian. Are you listening? Okay. So, usa sa akong gusto i-share karon is, I'd like you to identify every time mo ampo ka. I-minimize ni mong sultig, Lord God, Father God. I-minimize na. I-practice ni. I am just teaching you as what Yeshua did to His disciples on how to pray. Gi-address niya, gitudlo ni Yeshua ang iyang disciples is pray like this. Our Father. So address it to the Father. Wala na siya'y pangalan, imo ning amahan. He is the Most High One and the only one. Amen? So why is it dili ka mo gamit God? Because ang God man God, dili dapat i-categorize nato si Ama, the Most High One and the only one as God. I-practice ni nga dili nimo siya i-categorize or mo siyang i-level na God lang. He is the Most High and the only one, the Father of Abraham, Isaac, and Jacob. The reason why ato ni i-recall, because ang covenant, the reason why naa sa Yeshua karon, tungod na sa iyang gisaad kay Abraham. It was the Father ang nakig-covenant ni Abraham. And then Yeshua fulfilled it. The Father of Abraham, Isaac, and Jacob. The Father, the Most High One. Father. And the reason why mingon kag in Yeshua's name, because you cannot go to the Father without mentioning the name of Yeshua. Kay naa kaniya ang gahom. The reason why you can come boldly to the Father because of Yeshua. Yeshua is not the Father. Yeshua is not the Almighty Father. He is the Son. He came out from the Father. Naa siya'y sinugdanan. Si Ama walay sinugdanan. Listen. The reason why ako mong tambagan, although naara na ninyo kung saan ninyo pag-practice sa iyong dila, kay depende magud na sa atong dila, atong anaron, kay naanad man ta. Busa atong dapat mindful ta kung unsa ini gawas sa imong baba. Are you listening? Ayaw siyag tawaga o God. This is my suggestion. Naranan nimo. Okay? Now, because God means ruler. And then, ikaw, kinsa man ka? You're gods. We are gods. Because we are the Son of the Most High. Karon, i-categorize lang nimo si Ama sa sama nimo nga God. Are you God? Small God? Small G? There's no such thing as small G. Because I cannot consider Him a small, big G. Because He is not be categorized as big G. Mura na ang imong i-address. Alam mo ko, big G, Ama. Big G. Sige na lang kag anak. God. Big G. Kaya once man good mo communicate ta, you need to address it well. Once mo communicate ta, remember you need to be careful, especially when you are praying. You worship Him in spirit and in truth.
unsa man gyud kamatuoran? Is He God? Baliha ang God. Dog. Kaya balo ba ka, diba, God ka? Ingon siya, ayaw pagpakairo nga giluwa nimo og imong tilapan og balik imong gisuka. Kay mo na ang dog. Do not categorize Him as God. You call Him Abba, Father, or Ama, or Papa. Sa Bisaya pa. Pero dili kaayon man good burak kang feeling nimo nga manimawot imo laybo kay alangan dili pa man imo feel. That's the reason why you need to know your identity in Christ. Para dili na ka maulaw mo duol kay Ama. Are you listening? Busa paminawan ng mga ampo sa mga Christian. Di ka kabalo, Father God, Lord, kinsa man gyud. Dayon dito ka mangayo kay Jesus, di na ba na pwede kay nagingon siya, you ask the Father anything in my name. Sa pangalan ni Yeshua. So Father, Ama, in Yeshua's name, I come to you in Yeshua's name. Di ba? So ayaw siya i-categorize kaparihan mo because remember, you are gods. We are gods. And then, kinsa man sa Yeshua? Unsa man ang imuhang address niya? God? Ayaw siya sultii lang nga God. Kay God manggid na siya, kay anak ba siya. Pero ayaw lang ng God tingali. He is Yeshua is my King. Amen. And my brother, my Savior. Your name is a name above all names, Yeshua. Yeshua, thank you. You are my Lord. Yes, He can be your Lord. You identify Him as your Lord because He is the Lord of Lords. You are Lord. But He is your Lord. He is the King of Kings. Hari po ka. Amen. But you call His name, Yahuwah, Emmanuel. Kinanglan gyud. Dili pwede ninyo kag Lord, Lord, Lord. No. You need to mention His name. At the mention of His name, at the mention in His name, at the mention of His name, there is healing. Because the name of Yeshua has full of power. Pero kung miingon ka lag Lord lang siya, wala ni mo gi-mention iyang prayer, imo lang gi-describe kinsa siya nimo. But at the mention of His name, lahi ra. Kuha ni mo. I-mention ni mo pangalan. Kung ikaw dami ko, uy, kanang, uy, palihog ko ani, uy ha, dili ka malain, na di ko niyo i-mention ni mo pangalan. I need to respect that you have a name. Okay? And at the same time, na ay power ang pangalan ni Yeshua. Na anak niya ang tanang gahom. You need to mention His name. Do not just describe who He is. You should also describe Him as your Lord. Why? Why He is your Lord? Gano man. Please tell me.
Nganong nahimo siya nimong Lord. You need to understand. Mingon kay kag Yeshua my Lord. Meaning, unsay pasabot ana? No. Ha? Siya ang hari o masunod dili imong kay Lord budbiya ka. Dili, you're right sis. Ato palakpakan sis Gloria. Yeah, that's true. Dili ikaw, kay you're also a Lord, but dili ikaw ang masunod. Siya nga Lord na dapat ang maghari sa imong pagka-Lord. Are you listening? Kumingon kay kag my Lord, in other words, not yours. You are selfless. Si Yeshua ang dapat makita sa imong kinabuhi. Are you listening? And that's the reason why you need to mention His name. Dili actually yung pangalan Jesus. Kaya gi-interpret lang na, ako na nang ipasaylo si King James. Dili man mo dapat i-interpret ang pangalan. Ako, na ako'y Chinese name. My Chinese name is Pue Diante. I know how to write my Chinese name because I studied Chinese before. I can speak in Chinese and I can also read. Gamay lang, tampo. But ang akong Chinese name cannot be honored sa akong valid IDs. Because I have a real name. My real name is, kabalo na mo, not even Dote. It should be gikan sa birth certificate. So, dili ra ba Jesus ang gihatag ni Almighty sa pangalan ni Yeshua? Actually, His name is Emmanuel. And you need to understand that. Busa, dili man ako i-despise ang katawag ni Jesus, kay diha ko nangaluwas sa pangalan ni Jesus, pero salamat kay na-change ang ako ang hunahuna. Remember na ay gahom ang ngalan. And Jesus was not the original name. His name is Emmanuel. Amen? Kaya kumutawag man ko kag Jesus, meaning Christian ka. But there's no power. Pero salamat nga, ang mga tao nagtuo kay tinuod kay Yeshua, maskin mali ang pangalan, naagyapoy milagro. Tugod man na sa kasing-kasing pod. Kay mo mong na atong nadak-an ang pangalan ni Jesus. But dili pa ulahi ang tanan. Nga imong i-change imong approach. Pero ang Hebrew name ni Jesus is Yahuwah. And that is also can validate kay mo man na nailhan. But gikan sa heaven, you shall call Him Emmanuel. Mao gyud na. So karon, tagai kog verse. That would be my last verse for now. There are 3 gods sa kalibutan. Lust of the flesh. Unsa man? There are 3. 1 John. Pangita palihog quickly. Lust of the flesh. Lust of the flesh. No, dili siya. Pride of life ang pinaka-last. Lust of the flesh, katapusang mata, lust of the eyes, and the pride of life. There are 3
Tagaay kong verse. Naapa before ana. Asa man lust of the flesh niya? Wala man. 16. Okay. What is the difference between world and earth? World is the system ni Satanas. Siya karon ang gusto nga nag-rule. Kaya whether you like it or not, he is the prince of the air. Siya, ang iyang trono is ang air. Siya karon ang nagguot buguba aning kalibutan ni. So siya ang amahan sa kalibutan. He is the Lord na prince. Tungod ang kalibutan mo ni naay Ginoo aning kalibutan ni. And that's the reason why I don't want to call him just only Father, but I want Most High, the creator of the universe, who is the life giver, my Father who is in heaven. Kay si Lucifer, siya ang amahan sa kalibutan, wala siya sa langit. Busa, you always declare, for my Father who art in heaven. Amen? Kaya naay isa ka, Ginoo. Father, kinsa man? Si Lucifer. Asa siya karon? Naadiri sa principalities of the air nga nagmando sa kalibutan. And that's the reason why ikaw o ako mao ang suga tungod ni Yeshua, ikaw o ako mao ang asin. Let your light. And you are the salt. Kita ang rason nga nganong nagpadayon pa ang kalibutan tungod sa balang espiritu nga naasulod nato. Kita ang rason nganong naay protection ang kalibutan. Ikaw ang rason nganong kanang establishment musulod lang ka ana, madaghan ang panalangin tungod naa ka diha. Ikaw ang rason nganong panalanginan ang eskwelahan tungod naa ka diha. Ikaw ang rason nganong protected ang imuhang lugar kung asa ka anang village tungod nimo, because you have Ruach HaKodesh. Remember, dili tiaw si Satanas. He is a spirit and he also has a power. He is the prince of the air. So siya ang papa o amahan sa kalibutan. And that's the reason why every time you address the Father, you always declare, who art in heaven. The only one, the Most High One. Busa, ilitok na to in Emmanuel's, Yeshua's name. Makailan na dahil na sa tanas, adili din ako ang iyahang gitawag. The reason why we need to identify kay ikaw, wala ka nakabantay, nga ang nag-rule nimo imong lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life. Every time nga sa imuhang pagkanta, imuhang pag-worship, imong pagpakalangad, pinaag, tungod na sa garbo. Arrogance. And then kinsa man ang hawid, nahimo na kang Lord. Dili si Yeshua ang nakita nimo. Kani atong pagpalagad, abi nato we are okay, but we are not. You are not. Kaya ang nagpairal sa imuha, garbo. Mo nang tulo ka kalibutang gigamit ni Satanas. Mo na iyang hinagiban nga ginagamit ni Satanas is lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Nga imong gusto ang matuman. Imbis siyang mahimong Lord sa imong life, ikaw na ang Lord sa imong life. Kaya ang imuhang gusto ang matuman. The pride of life. The lust of the flesh. The lust of the eyes. And the pride of life. Kung kinsa ang naaani is not of the Father, but is of the world.
Kinsa ang amahan sa kalibutan? Whether you like it or not, si Satanas. But kinsa ang nagrason nganong bless ang kalibutan? Tungod nimo. You are the light. You are the salt. Tungod nimo, mo manifest si Yeshua sa imong life. Let's all stand. Amen. Music.